Pasensya na. Nahuli ako sa pagdating. Ngayon, ipapakilala natin ang Marangya. Itong tao na kamakailan lamang ay pamilyar na sa lahat bilang isang mahusay na screenwriter-director. Si Mr. Virgil! Anong pinanggalingan ito? Salamat! Ikinagagal akong makilala kayong lahat. Nung nakaraan sa kumpanya, wala pang probation, isang intern. Parang sa UK QS ranking. Labas sa top 50 ang university niya. Nag-aaral siya ng isang taon sa masters pero bumalik sa bansa. Ang resume niya sa ilalim, halos hindi ko nakita. Ako si Virgil! Pwede niyo rin akong tawagin sa Chinese name ko. Si Lee Yizu. Curious ako, saan siya kumuha ng ganitong lakas ng loob? Talagang young and promising! Napanood ko nung pelikula nyo. Napakahusay! Ipinagmamalaki ng bansa ang future development ng Jiangling ay nakasalalay sa mga tulad nyo na capable na kabataan. Isa itong karangalan. Ngayon na nakaharap mo na, tahimik ka pa rin? Hold on. What happened? Ipapakilala ko sa'yo. Itong taong to, matagal ko na siyang kaklase. Marahil dahil sa isang uri ng inggit, hindi siya naniniwala na may pakikipagtulungan tayo. Ang bagay na ito ay normal lang. May kasabihan nga, walang inggit, walang talento. Bakit natin kailangan pang alalahanin ang opinyon ng mga loser? Teka lang, hindi namin kailanman pinagdudahan ang iyong kooperasyon kay Mr. Lee. Ano, ngayon na nakaharap nyo na ang tao, alam nyo nang matakot. Kung magsisisi man kayo, sayang. Huli na ang lahat. Magsisi? Ang magsisisi ay hindi kami. Hindi kayo magsisisi? Baka kami pa rin? Hindi ko alam kung magsisisi ka. Ngunit sino ang tatanggap sa proyekto ng Jiangling Film Base ay tsak na magsisisi. Jiang Ziheng, sigurado ka ba sa iniisip mo na ang Jiangling Film Industry Base ay hindi magtatagumpay? Tsak na hindi magtatagumpay. Bakit siya nakakatiyak? Baka kilala niya si Virgil. Hindi pwede. Hindi natin siya pwedeng hadlangan dito. Jiang Ziheng, 3 taon tayong magkasama sa paralan. Hindi ko pa alam na meron kang kakayahang magpasya agad. Ngayon, para sa kanyang pride, nawala na siya sa sarili. Kaya niyang sabihin ang lahat ng bagay. Si Mr. Virgil ay narito mismo. Hindi ko nakikita ang anumang panganib na pagkabigo ng proyekto. Jiang Ziheng. Atya, isipin mo, ang gagawin natin ay isang napakagandang proyekto. Mag-iwan tayo ng pangalan sa kasaysayan. Sila naman, buhay nila ay mananatili sa putik na parang mababang uri ng tao, na parang mga Jurassic na nilalang. Bakit pa natin kailangan alalahanin ng kanilang panunukso? Di ba may kasabihan dati na ang iyong reputasyon ay malapit ng masira. Kaya huwag mo nang ipagpatuloy ang pagsisinungaling mo. Ang ating tagumpay, hindi ba mawawala dahil sa tahol ng mga talunan? At hahadlangan ba tayo nito? Bakit pa natin kailangan aksihin ang ating mahalagang oras sa ganitong uri ng mga tao? Kung kakagat ang aso, bakit mo pa kailangan kagatin pabalik? Ang mawawala ay sariling dangal. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang patayin na lang. Sa totoo lang, ang pananaw ng taong nakakita ng malaking eksena ay iba talaga. Walang saysay makipag-usap sa ganitong uri ng tao. Security! Dali niyo sila palabas! Sabihin lang sinadyang sinira ang pondo sa malaking halaga. Ikulong muna ng 7 araw. Ang usapin ng kabayaran, ipagkatiwala sa kanilang mga magulang. Hindi ko inakala na sa Jiangling may ganitong tao. Alam na nilang takot. Ziheng, pagkatapos mo magkaroon ng record na ito, malawak ang iyong kinabukasan. Ano ang suhestyon mo, Mr. Sheng? Bibigyan kita ng maliit na paraan palabas. Paglabas mo, hanapin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang 3,000 yuan. Para makabili ka ng electric bike para sa delivery, hindi mo na kailangan pa. Okay ba yon? Tama na bro. Baka gusto mo ring bigyan ako ng 3,000. Hindi ka ba natatakot na madismaya ang papa mo? Nakuha ko ito sa sariling kakayahan. Ano ang karapatan mo na pagsabihan ako? Gusto ko rin. Sige na. Magmadali na kayo. Lahat may kanya-kanya. Dali nyo na sila. Dalhin? Ang galing nyo naman. Hindi ba ito yung dati mong tauhan sa kumpanya? Yung masipag mong intern? Siya ba yun? Mukhang may presensya rin siya, ha? Tignan mo. Mukhang hindi rin basta-basta ang pamilya niya.
Henge, kumusta ka? Bakit? May nangyari ba sa akin? Ayoko pag-usapan ng mga problema. Sige, hindi ko na tatanungin. Dumating ka rin ba para sa exhibit? Ang pangunahing dahilan ay para makita ang isang matagal ko nang hindi nakikitang ate. Jiang Ziheng! Sapalin mo siya! Ha? Wala kang karapatang magsalita dito. Bakit siya? Kailangan natin siyang paalisin. Buti na lang ay handa na si Mr. Sun. Mr. Su! Ang ngipin ko! Ang babaeng ito! Pinasampal niya ako! Pero natamaan ang bibig ko! Ang babae na to, sa harap ng maraming tao, pinilit mo pang manakit. Dapat mo bang ipaniwanag sa akin? Ipaliwanag? Oh, ang aso mo ay may intensyong pang-aabuso. Ngunit nahuli ng aking bodyguard. Agad-agad, tamang depensa. Ayos bang paliwanag na ito? May intensyon pang-aabuso, pero ang aso niya ay ang layo mula sa'yo. Kaya ang kaibigan ko mula sa exhibit ay ganoon din kalayo. Miss, kapag nasa labas ka, mas mabuti pang iwanan ng kaunting puwang ang sarili mo. Huwag kang magdulot ng problema sa magulang o pamilya. Problema? Ikaw, huwag kang mag-alala. Hindi ka kasama. Ang babaeng ito, hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon o talagang may malalim na kakayahan? Kahit ang Jiangling Film and TV Industry Base, isang bagay na sa hinaharap ay maaaring kontrolin ng buong industriya. Hindi niya pinapansin? Nakakabilib! Jiangling Film and TV Industrial Base? Nakakagulat rin. Hindi mo ba narinig na alam na ng lahat sa taas ng Jiangling na si Yuan Jie nakipag-collaborate kay Virgil? Naabot na nilang kasunduan upang gawin katulad ng Hollywood ng Jiangling at itayo ito bilang film and TV industrial base. Wala ka pong balita tungkol dito? Tila ba ang posisyon mo at estado ay hindi rin mataas pero naging mataas ang kumpiyansa mo at nakipag-collaborate pa kay Virgil? Talagang nagkakabilib. Tama. Pero nakipag-collaborate sa kanila. Si Mr. Virgil nga ba? Ha? Liezo? Liezo? Bakit ka nandito? Kilala niya rin si Virgil? Kung kilala niya, bakit hindi siya bumati kay Mr. Lee? Hindi man lang nagpaalam. Mukhang hindi rin basta-basta ang background niya. Ito ang intern na dinala ko nung nasa Yoyi ako. Ah, intern lang pala. Hindi ka dapat. Matagal na tayong hindi nakikita, Shen Yuangjun. Sa karangalan ko, hayaan na lang natin ang isyong ito. Ano sa tingin mo? Sige, palis mo na sila. Dahil sinabi mo na yun, hayaan na lang natin. Umatras kayong lahat. Hindi itong lugar na dapat mong puntahan. Isama mo ng kaibigan mo. Umalis na kayo. Hindi ito ang lugar na dapat puntahan ko? Ito ba ang lugar na dapat puntahan mo? Ang taray magsalita ng itong batang ito! Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Walang modo. Si Yezu nga tumutulong na para iligtas kayo. Hindi man lang kayo marunong tumanan ng utang na loob. Ganito ba kayo makipag-usap sa taong tumulong sa inyo? Ganun ba? Hulihin niyo sila! Kapag tinatanong kayo ng aking madam, ang mga walang kinalaman, mas mabuti pang manahimik kayo. Ganito ka ba gumawa ng mga bagay, ha? Sige, mukhang pati ang pakiusap ko, hindi rin uobra para sa'yo. May nanggugulo rito. Bilisan nyo, may nanggugulo rito. Nagalit niya nagsabay si Young Master Zhu at si Virgil. Siguradong kawawang pamilya niya. Ikaw na ginastos lahat ng kayamanan ng pamilya. Graduate sa mamahaling eskwelahan. Pero hindi makapasa sa probation period. Ano bang pinagmamalaki mo? Bilisan na natin. Sigurado na iinip na si Ayuan. Opo, masusunod po, madam. Ako, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ano raw sabi niya? Graduate sa mamahaling eskwelahan, pero hindi man lang pumasa sa internship? Yizu, mukhang ang dati mong tauhan na hindi ka masyadong nirerespeto, ha? Dahil sa pinagsamahan namin noon, tinulungan ko pa siya magsalita. Hindi ko kalaing kung ano-ano lang ang sasabihin niya. Ibinabaling ang gulo sa iba. Akala niya kapag inilayo niya, ang atensyon ng lahat ay mapupunta sa akin. Siya at ang kaibigan niya ay nakalusot ng hindi halata. Sa ginagawa niya, para na niyang itunuturing kayong lahat na magkasama ng mga tanga. Ha? Hindi ba kayo mga tanga? Kung hindi naman kayo tanga, bakit kayo gagawa ng ganitong mali at katawa-tuwang bagay na parang itinapon ng tunay na magaling at pinapalakpakan ng walang kwenta? Tinapon ng mabuti? Nag-aaral ka ba sa exam? Hindi ito lugar para mag-show off ng mga kasabihan. Ang ibig sabihin ng kasabihang iyon, yung gong nagawa sa tanso ay sinisira at tinatapon? Habang yung palayok na gawa sa putik ay pinaplingaw ng malakas? Ibig sabihin, yung may talento at kabutihang asal ay hindi ginagamit.
at inuupo sa mataas na pwesto ang walang kakayahan. Ito ba ang tema na ikaw mismo nagtakda ng ginawa mong black myth? Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan mo pa bang ipaliwanag ng iba? Hindi naman siguro. Kung tutusin, kung inilanta rito niyang Master Zhu, siguradong na-verify niya ito. Kung hindi ba nagmukha siyang katawa-tawa? At hindi lang yun. Isinanlapan niya ang bahay niya para lang magbayad ng 3 milyon na taon ng sahod. Akala mo ba sa pagbuo ko ng isang team? Ay kung ano na lang ang basihan ko? Ang kailangan ko lang ay madesisyon kung pasado ba siya o hindi. Tapos ang focus ko ay kontrol sa buong sitwasyon. Hayaan mo silang gumanap ng tungkulin ng kanilang posisyon. Kayo rito ay mga walang kakayahan na kailangan lang gawin ang lahat ng mag-isa para magtagumpay. Tama nga, basta makahanap ka ng tamang tao, sapat na. Kung pakikialaman mo ang lahat, edi mamamatay ka sa pagod. Bakit ka pa magsasayang ng oras sa kakausap sa kanya ng ganito? Akala mo ba kung ano listraya ito? Hindi ba dati na rin umiiral ang Yoye film kung gumagana ang mga ganitong mga linyahan? Hindi sana hindi na kailangan pa ng black myth para maging milestones. Isa ka lang intern! Ano bang alam mo? Buong buhay mo, puro pagkuha ng shortcut. Puro pagkuha ng mga bagay na hindi naman dapat sa'yo. Parang isang lumang lawa na amoy bulok. Isa kang walang kwenta, walang talento, at lalo nang walang pagpapahayag na nag-uumapaw. Kaya hindi ka nababagay sa industriyang panglikha at hindi ka magkakapasa sa probationary period. Dahil wala ka namang kontrol sa isang obra, dedikasyon sa detalye, ikaw na ganyan kababa ang antas, dapat ka ba tawagin Virgil? Kaya nga sinasabi ko na parang may problema talaga. Itong si Lizzie. Pero itong dalagang ito, intern lang naman siya, pero ganito kataas ang antas. At napapansin niyo ba na itong dalaga, kahit kaunti, hindi kinakabahan. Kung ganyan kagaling ang mental strength niya, ibig sabihin, may pinanghahawakan talaga siya. Nung nagtatrabaho tayo nun, bakit hindi ka naman ganito kapag baliktaran ng tama at mali? Ano ba talaga relasyon nyo? Na pati ikaw, handa mo isakripisyo ang kinibukasan mo sa Yoyi para lang protektahan siya. Kahit intern, sinasaktan mo rin? Yung breakup nyo, hindi kaya planado na pala? Tumahimik ka nga. Pag-ibig nga! Pag-ibig! Hindi ko akalain na para lang ipagtanggol ang lalaking ito kahit anong salita kaya mong imbentuhin. Ngayon, ang dalagang ito, ang tapang talaga. Kung gusto mo talagang patunayan ang identity mo, may dala kong ebidensya na mas matibay pa kaysa sa mga kwento mong puro salita lang. Mas may bigat ito. Alam naman ng lahat na ngayong pupunta ako rito, dala kong responsibilidad na kukunin ko ang Xiaoshanqing para kay Chairman Zhu. Kung hindi ako si Virgil, bakit ako bibigyan ito para makipag-ugnayan sa Saros? At puntahan si Miss Liu para hingin ang Xiaoshanqing. Ang dokumento ng Copyright Corporation ng Yoye. May opisyal pang selyo. Na hindi ko pa ba ito na ipapabot sa iba? Sino nagpaproseso nito? At ito ang hatian ng kita. Kung ganitong level ang kontrata, at mas gusto ni Miss Liu si Virgil, dapat siya mismo ang harap. Ang pagpeke ng company sila ay malaking krimen, lalo na para sa Yoyi, isang malaking korporasyon. Ngayon na malinaw ng ebidensya. May pagdududa pa ba kayo? Sino nagbigay nito sa'yo? Ang mga plano ng top management, hindi yan basta-basta malalaman ng isang maliit na intern. Ano, matigas pa rin ang bibig mo? Parang patay na pato? Akala mo ba kung sino ka? Yung mga sinabi mo, mas may visa pa kaya kaysa sa opisyal na selyo ng kumpanya? Ikaw! Hindi ko akalaing pinunit niya kasunduan ng copyright! Ano? Nababaliw ka na ba? Yung provision sa hati doon sa kasunduan na may problema. Ang black myth na isang top tier IP sa buong mundo. Paano naging 10% lang ang hati? Pinaghihinalaan kung may tao sa loob ng kumpanya na ginagamit ito para sa pansariling kapakinabangan. Kapalit ng paglabag sa interes ng kumpanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mga salita ko ay mas mabisa nga kaysa sa seryo ng kumpanya. Sino ka ba? Wala ka bang alam sa mundo? Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sirain ang partnership ng Yoye at Saros? At hadlangan ang magpapatayo ng malaking film base sa bansa? Alam mo ba ang bigat ng kasalanan na yan? Kahit anak ng isang makapangyarihang pamilya sa Beijing, kapag nakisawsaw ka dito, madadamay pang matatanda sa pamilya at mapipilitang magretero ng maaga. Sino ko? Malalaman mo rin. Maghintay lang kayo. Pagdating ni Miss Liu, tignan natin kung paano kayo magpapaliwanag.
Magpapaliwanag ng ano? Hello, Miss Lu. Ako si Han Seo ng pamilyang Han ng Jiangling. Pamilyang Han? Anak ni Mr. Hanshi? Opo. Gusto ko talaga mga disenyo niyo. Idol ko pa kayo at gusto ko talaga maging katulad mo. Salamat. Magiging katulad mo rin ako balang araw. Ang mukha mo. Sakto, may gusto kong sabihin tungkol dyan. Ngayon ay ang unang araw ng 10 lungsod ng eksibisyon ng Wishing Chan. Isa rin itong bihirang malaki okasyon ng Jiangling. Sa ganitong mahalagang sandali ninyo, may tao talagang sinadyang manggulo sa eksibisyon at ginawa itong napakagulo. Ano? Paano nila nagawang sirain ang maayos na eksibisyon ng iba? Nandito na ang mismong taong inatake. Tignan na lang natin paano niya harapin. Yari ang mga batang yan. Saksakan ng malas. Pero kanina pa namin sila pinapaalis. Makukutor na silang lahat. Yan ang masasabi kong paliwanag. Tama, Miss Liu. At dahil dito, espesyal kami naghanda ng isang malaking regalo para sa inyo. Kaso, nasira rin nila lahat. Oh, anong malaking regalo? Hello, Miss Liu. Ako si Virgil. Virgil? Ikaw lang mag-isa? Oo, alam ko nung nalikha mo ang Xiao Shanqing, itinuring mo inspirasyon si Virgil kaya espesyal namin siyang inimbitahan. Hindi na nakapaghanda ng mga tauhan. Hindi lang yun. Dinala rin ni Virgil ang copyright cooperation draft ng Yoye at Saros. Ganon kabilis? Oo, Miss Liu. Seryoso talaga kami sa pagkikipag-collaborate. Pero, sinira lang ng batang yan ang lahat. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Itong kaklase ko nung high school. Ang pangalan niya ay Jiang Ziheng. Dahil wala siyang ticket, hindi siya makapasok sa exhibition. Kaya dinala ko na siya sa kabutihan ng loob ko. Hindi ko akalain gagawin niyang ganito kagulong exhibition. Hindi lang yun. Yung babaeng katabi niya, supal pala trugante sa lahat. Sinira niya pa na basta-basta ang copyright intent draft ng Yoye at Saros. Sinira ang copyright cooperation intent letter? Tama. Para bang walang halaga sa kanila ang Yoye at Saros. Asikasuhin ko na sila para sa inyo. Mga tao! Sandali. Ako mismo ang hahawak nito. Sinira niya ang isang partnership na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at sabay pang binastos ang Yoye at ang international na jewelry mogul na si Saros. Tignan natin kung may mukha pa siyang ilalaban. Ganyan kayabang, puro pagmamataas lang. Hindi marunong umayon sa lugar, gumawa pa ng malaking gulo. Buti na lang hindi kita pinili noon. Kayo pala. Hindi inibita pero dumating. Humihingi ko ng paumanhin, Miss Liu. Si Mr. Virgil ay nag-abala pang personal na pumunta. Ang exhibition na to ay malaking karangalan na para sa akin. Ano raw ang sabi ni Miss Liu? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Bakit? Hindi ka nagkakamali. Si Jiang Heng. Tayo nagkamali sa kanya. Ano? Miss Liu, hindi po ba kayo nagkakamali? Miss Liu, hindi ko alam kung anong mga sabi-sabi ang narinig nyo. May ilang hindi pagkakanuan dito. Ang kasunduang ito sa karapatang-ari. Ako ang nagdala. Alam kong ikaw nagdala nito. Pero hindi ba't pinunit niya ito? Miss Liu, ang kasunduan sa karapatang-ari, pinunit niya na. Bakit hindi ka nagagalit? Hindi mo ba dapat parusahan siya ng maayos? Pinunit niya kung pinunit niya. Bakit ako magagalit? At saka, kung ayaw niya talaga, anong magagawa ko? Ano bang silbi kung ayaw niya? Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Yoye at Saros. Nandito pa nga ang opisyal na selyo. Sayang lang. Mas mabisa pang salita niya kaysa sa selyong yan. Ano? Miss Liu, pakiusap. Bigyan mo naman ako ng direksyon. Sino bang babaeng ito? Hindi mo ba nahulaan? Siya anak ng chairman ng Yuya Films na si Shen Ziyu. Ang nag-iisang anak ng babae ng pamilyang Shen, si Shen Yuanjun. Ano? Kung ganyan palang katayuan niya, kung ganun, hindi pa ba sapat na malinaw? Ang black myth ay isang industriya sa ilalim ng Yoye. Siyempre, paano siya sa mga tao niya? Siya ay... Magpapakilala ako. Ako si Jiang Ziheng. Ang English name ko ay Virgil. Kinuha mula sa Divine Comedy, ang makatang Romano na naging gabay ni Dante. Ako ang kasalukuyang CEO ng Yoye Films sa Greater China. Ikaw? Malawak na langit. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang pera ko? Nailipat na! Pagdating sa account, nailipat na agad lahat. Kailangan ilipat agad sa abroad para malinis. Pagkatapos ng transaksyon, doon na hatiin. Sino nagsabi sa'yo na gawin yon? Sino nag-utos sa'yo?
Sino nag-utos sa'yo? Ako, kumaayos ang lahat. Lahat ay masaya. Hatiin ang pera ng kalahati. Kung hindi umusan, bilang tao sa harapan, syempre kasama ka. Kailangan mo magtagal sa kulungan ng ilang taon. Pwede ka makabawas ng sentensya. Pero pagkatapos nito, naisip mo ba? Anong kumpanya pang tatanggap sa'yo bilang dating preso? Tanggapin mo lahat ng paratang. Paglabas mo, lahat ay sa'yo na. Sapat na ito para mabuhay ka ng payapa hanggang sa katapusan ng buhay mo. Ako yun! Pagkatapos kumalis sa trabaho, dahil sa sama ng loob, ito ang aking plano. Ako rin ang nagkumaring gumawa ng selyo. Ako yun! Pero ang selyo na yun ay totoo naman. Sino ba talaga? Mr. Zhu, ang inyong alitan sa pananalapi ay mas mabuting idaan sa korte. Security! Mga bisita, sundan niyo ko. Ngayon ang lahat ng narito ay tsak para dito. Hindi ba? Ang ganda nito. Miss Liu, may isang kahilingan ako na medyo hindi maganda. Sabihin mo, Nais kong bilhin ng Xiaoxianjing. tungkol dito, napag-usapan na namin ni Ayuan. May plano na kaming gamitin ang impluensya ng Heshinwa para tulungan ng Saros na pasukin ang merkado na tradisyonal na alahas para sa kabataang merkado sa Greater China. Ang regalo sa inyo ay nararapat lamang. Ayon sa tradisyon ng pamilya Lu, palaging ginagawa namin ang ilang piraso ng sabay-sabay. Ang may pinakamataas na kalidad ay tinuturing na totoo at inaalay sa mga Diyos. Ang natitira ay replika na nilalagay sa merkado. Pero, ang paggawa ng Xiaoxianqing ay napakakomplikado. Kaunti lamang ang nagiging tapos na produkto. Sa huli, natira lang ang isang totoo at isang replika. Isa lamang ang natira. Talagang mahirap ito. Pero handa akong magbigay ng mataas na presyo para matulungan si Miss Liu na makumpleto ang komersyal ng alamat ng Xiaoxianjing. Hindi ito para magtaas ng presyo sa oras ng bidding. Anong ibig niyong sabihin? Ang piraso na ito ay pinanganak mula sa inyong kwento. Kaya, ang Diyos na nagbigay ng pagkakataon para ito'y mailabas ay ikaw. Ito ay... Ngayon, gagamitin ko ang tunay na gawa ng Xiaoxianqing bilang pagkilala sa pagsisikap ni Mr. Zhang. Kumusta? Napansin ko matagal ka nang nandito. Naghihintay ka ba ng tao? Sa ganitong oras, wala na mga empleyado. Huwag kang matakot. Wala akong masamang intensyon. Nagtatrabaho lang ako dito. Pangkalahatang tagapamahala ng Yuri Film? Si Sunmo? Paano niyo nagawang i-block ako? Paano niyo nagawang i-block ako? Sumusobra na talaga si Jiang Zeheng. Dinak ka tapos iniwan ka? Nag-leave pa at naglibot ng walang pakialam? Ako ba ang may kasalanan? Tinanggap ko ang ganong murang regalo. Wala ba akong karapatang magalit? Hindi ba? Siyempre hindi. Kung ako sa kanya na may ganito kagandang girlfriend, sisikapin kong alagaan siya. Paano ko siya paalalahanan? Huwag gawan siyang magalit dahil dito. Bukod pa rito, ito'y ginawa lang ni Jiang Zeheng nang walang pahintulot kaya nagkaroon ng pagka-misunderstanding. Bakit hindi siya humingi ng tawad sa akin? Ang isang lalaking katulad niya, hindi naman maintindihan ang pagkakamali niya. Kung kalahati lang ng katalinuhan mo ang meron siya, magiging maayos na siya. Ano? Akala mo umalis na ako? Hindi mo ba naisip na isa akong katulad ni Jiang Zeheng na irresponsableng lalaki? Halika, uminom ka na. Huwag mong hayaang lumamig.
Iniisip mo ba na ako ay isang taong padalos-dalos? May kasabihan na puti ng buhok pero bagong pagkakaibigan. Na parang dati pa. Bagamat hindi tayo matagal na magkakilala, gusto kong sabihin na naiintindihan kita ng gusto. Inumin mo na yan. At pagkatapos bumaba ka na. Tapos ka na ba? May regalo ko sa'yo. Tignan mo to. Moving Cultural Media, kontrata na pababago ng legal na representative. Isang kumpanya na may taon ng kita na 2 milyon. Itong unang regalo ko sa'yo. Ano itong Panamera? Maaari mo namang bilhin sa sarili mo. Basta bumili ka lang. Bossang! Ikaw rin palang dumating. Magandang taon mo, ha? Kumita lang ng kaunti. Pagkatapos bawas-bawas lahat ng gastos. Hindi mo alam kung magkano ang natitira. 2 milyon na lang ba? Ayon sa balita, may tumulong sa kanya. Pagka sa susunod na taon, tumaas na siya ng gusto. Kaunting pera lang naman. Kung tukol sa kayamanan, hindi ito maihambing sa isang pamilyang soon. Narinig mo ba? Ang bagong order ng Yui ay direktang ipinag-utos ng kanyang mga nakakataas. Hindi ko alam kung anong swerte ang napansin siya ng isang ganitong mataas na tao. Tila ang puntod ng pamilyang Sun ay nakakita ng usok. Pero ang pamilya Sun ay nagsisimula rin mula sa wala at pinatatag ang negosyo. Kung titignan ang usok sa puntod ng ninuno, dapat sa pamilya Jiang, kung sino ang may magandang anak na babae, hindi maihahambing. Nasaan na si Ziheng? Nasa kalahating oras na mula nang umalis tayo. Dapat malapit na sila. Ay, magka-close sila ng kapatid niya mula pagkabata. Laoyan, tignan mo kung may papadala mong sasakyan kay Ranran. Ako na ang pupunta? Ang kasal ni Ranran, bakit hindi ikaw mismong pupunta? Sige na. Siguro ayaw niya ako makita. Ate, kung pupunta ka, bakit akong kailangan mong kausapin? Ako nag-imbita sa'yo na sumama. Ikaw nga hindi mo alam paano magpasalamat sa regalo. Kapag nagbibigay ng regalo, dapat maayos. Naiintindihan mo ba? Ako mismo nagdala ng Xiaoshanqing doon. Ano ba bang hindi maayos? Kahapon, hindi niya direktang kinuha ang Xiaoshanqing. Kung hindi ko pinapackage muna, tapos ibigay sa'yo para dalhin. Itong malinaw na patunay ng isang bagay. Ano yun? Mahalaga sa kanyang kapatid na ito. Ang regalong ito ay para sa kasal ni Jiangran, para magbigay ng dangal. Ha? Napakamahal ang Xiaoshanqing. At ang ipinadala ay ang tunay, hindi replika. Hindi lang talaga para kay Jiangran. Para pa talaga sa kasal niya, sapat na yon. Ngayon, tanong ko sa'yo. Bakit mahalaga ang Xiaoshanqing? Dahil ito ay obra mo, na ginawa mo sa 3 taong pagod at pawis. Paglabas nito, nanalo agad sa lahat ng jewelry design competitions. Kaya naman mahalaga talaga. Ako, sino nga ba ako? Ikaw ay isang international na kilalang henyo sa disenyo ng alahas at bagong babaeng presidente ng Saros. Sino-sino bang dadalo sa kasal ni Jiangran? Kung isipin. Kung titingnan ang laki ng Haoyu, siguro, karamihan ay wala sa mayayamang pamilya. Naisip ba nila na si Jiangran ay makakatanggap ng ganitong uri ng regalo sa kasal? Tama. Ang halaga ng bagay ay depende sa tao. Ate, balak mo bang personal na dumalo at gamitin na iyong posisyon bilang patunay? Sa wakas, hindi ka pa rin ganun kabobo. Sa totoo lang, bilang anak ng pamilya ng Yui, sapat na yun. Sayang lang at tahimik ka, hindi kilala ang pangalan mo, kaya kailangan pa rin ng katulad ko na matagal lang nasa harap para tulungan ka. Sabihin mo, nagbigay ba ako ng malaking pabor sa'yo? Ano? Hindi ka na darating? Sige na, matanda na mga magulang mo. Desisyon mo na yan! Tingnan mo nga itong batang to. Bumalik siya mula sa malayo. Bakit hindi na siya darating? Palaging iniisip ng batang maraming bagay. Baka niisip niya si Ranran may sama ng loob para sa kanya. Baka masira ang pinakamalagang araw niya. Kayo po bang mga magulang ni Jiangran? Oo, kami po. Ikaw ay si... Kapatid ni Sun Haoyu. Ito po ba ang unang beses ninyo na pumunta sa ganitong klase ng hotel? Kapag naghain ng pagkain, pakitandaan. Kontrolin ang pagkain at huwag ipahiya ang pamilyang Sun. Pakitandaan. Kontrolin ang pagkain at huwag ipahiya ang pamilyang Sun. Bata ka pa. Paano ka magsasalita ng ganyan? Nagpapaalala lang naman ako sapagkat si Jiangran ay matagal ang kausap ng kuya ko. Kilala na rin ng dalawang pamilyang isa't isa. Sa sitwasyon ni Jiangran, ang pagpapalaki sa pamilya niyo ay parang... Ano? At least, alam niya ang prinsipyo niya. Alam ito ng aming Ranran. Ito ang unang pagkikita pa lang natin. Pero kung sinong may masamang pagpapalaki,
hindi rin masasabi. Sasabihin ng kahit sino, ang mahalaga ay kung paano ito ginagawa. Swerte lang ni Jangran na napansin siya ng kuya ko. Kung hindi, sa lumang paralan niya, gaya ng mga magulang niya, hirap na hirap sa buhay tulad ng mabibigat na buhay ng hayop. Tama! Ang aming Ranran, hindi siya masyadong matalino. Kung hindi sa kanyang marka, maaari siyang pumasok sa pangunahing universidad. Bakit pinili pa niya ang lumang kolehiyo ng kuya mo? At saka, Anong panahon na ba ito? Hindi na base sa edukasyon ang pagtingin sa pinagmulan sa lipunan. Ang kakayahan ng tao ang mahalaga. Kahit parehong paaralan sila ni Jangran. Pagkatapos ng graduation, pinamunuan niya ang Hao Instruments hanggang umabot sa ganito kalaki. Alam mo ang Yoyi, gumawa ng black meat. Ang Yoyi Film Industry, ginamit ng kuya ko ang sariling kakayahan. At nakuha mula sa kanilang kalahating order ng photographic supplies ng kilang malaking kumpanya. Sobrang laki ng Yoyi. Ginagamit ito bilang bagong regalo ng kasal para sa kuya ko. Huwag mo nang banggitin ang simpleng paralan. Kahit pa Tsinghua o Peking University, ilan lang ang makakatalo sa kuya ko. tama, Tito. Si Jiang Ren ay nakakuha ng perpektong Ginoo. Dapat yung pahalagahan, huwag nang pahabain ang kanyang problema. Sa wakas, may isa pa sa inyong pamilya na maayos ang pag-iisip. Kung hindi dahil sa Jangran ay nakasama sa simula, nagdadalang tao. Iniisip niyo ba na ngayong araw, siya ang mapipili ng kuya ko? Iniisip niyo ba na ngayong araw, siya ang mapipili ng kuya ko? Ikaw! Anong ikaw? Ikaw ang ina niya! Ang pananalita ng anak niyo, napakasama! May mali ba siya? Ano? May mali ba siya? Ang aming Haoyu, ngayon ay nasa rurok ng kanyang karera. Maraming kabataang maganda at mayaman ang pamilya ang gusto mag-asawa sa kanya. Pero ang pamilya ninyong Jiang, oo. Nagdala kayo ng dowry na 150,000. Ano yun sa kabuuan? Hindi niyo mabili kahit kotse. Kami nakabili ng bahay. Tama! Nakabili kayo ng bahay! Pero yung bahay ay nakapangalan sa inyo. Kahit na makipaghiwalay ang aming Ranran, wala pa rin siyang makukuha! Bakit bago pa lang ang kasal, gusto niyo nang hatiin ang bahay ng kuya ko? Kumare, hindi dapat ganitong pagsasalita. Hindi rin namin hinihingi ang dowry. Ang 150,000 ay para rin sa support ng pinagsamang yaman ng maliit na pamilya. Hindi namin intensyon na samantalahin kayo. Ang pagpapakasala dyan sa pamilya namin ay malaking swerte na sa kanya. Anong kanyang edukasyon? Anong edad? Anong kanyang pamilya? Ngayon ang kumpanya ng kuya ko ay mabilis na lumalago. Kung hindi niya pinakasalan si Jangran, pwede siyang pumili ng mas bata, maganda, at may maayos na pamilya na posibleng makatulong sa negosyo niya. Ngunit sa inyong dowry lang sa ganung halaga, nagawa niyo pang ibanggit? Ikaw! Ay naku, Lao Jiang! Ano nangyari, Lao Jiang? Bumalik ka at kausapin si tito mo. Pagbalik niya sa bahay ng asawa, ayusin mo kanyang asal. Hindi ko alam saan nakuha ang kumpiyansa niya. Parang malaking sakripisyo ang humingi ng 5 o 6,000 sing-sing para nakaranas ng malaking paghihirap. Ang pamilya namin ay nag-asawa ng asawa. Hindi ng Diyos o ninuno. Huwag ka na magalit sa araw ng kasiyahan ni Ranran. Tama si Sihe. Dapat hindi siya ang pinili ni Ranran na pakasalan. Determinado si Ranran na magpakasal sa kanila. Magkakaroon siya ng paghihirap sa hinaharap niya. Tito, ang tono mo naman ay sobra. Kahit ang pamilya Sun ay hindi perpekto, ang Sun Haoyu ngayong araw ay tatanggap ng kontrata ng Yoyi. Agad itong lumabas at agad na itong mabibilang sa nangungunang 10 sa bansa. Ang taon ng kita ay milyon. Sa ganitong pamilya, ang kaunting paghihirap ay maliit na bagay lang. Ang kasal ay para sa dalawa, magkasama sa magandang buhay. Hindi para sa kung sino ang mayaman na pipilitin ng isa pa. Sabihin nyo nga, bakit hindi dumating si Sihing sa kasal ni Ranran? Siya ba ay... Dumating na siya, pero hindi makakasali sa kasal dahil nung pinigilan niya ang relasyon nila, nung pinilit niyang putulin ang relasyon ni Ranran at nag-aaway sila magkapatid, hindi na siya kasing tagumpay ng bayaw kaya wala siyang muka. Kung hindi rin siya magtagumpay, pwede rin niya akong hanapin. Alam nyo, ngayon ako'y driver ng pamilya Zhu at may kaunting connection pa rin. Dahil kamag-anak, hindi ko rin siya iiwasan. Kahit papano, pwede ko pa rin siyang tulungan. Ayun, inaanyayahan natin ang bagong kasal para pumasok! Kaya pala,
hindi ka talaga darating. Ang ating mag-asawa ay magnobyo't-nobya mula nung high school hanggang ngayon. Talagang hindi madali, lalo na sa ating groom. Ngayon ay matagumpay sa negosyo, ngunit hindi nagbago ang puso. Talagang nakakatuwa. Ngayon, inaanyayahan natin ang mga magulang ng groom upang magsalita. Palagpakan natin sila! Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal ng aking anak na lalaki. Ang anak namin na si Haoyo ay mula pagkabata ay mahusay, matalino at masigasig. Kung hindi, hindi niya mapapalaki isang maliit na negosyo ng renta ng kagamitan. Hanggang sa ganitong antas. Kahit pati ang Yoi Film Studio, ang ganitong kilalang international ng mga order mula sa pangunahing kumpanya, ay nakuha na namin. Kaya Jangran, sana maging matalino ka.